Hello, magandang buhay. I apologize kung ilang araw po tayong hindi nakapag-vlog or nakapag-update sa iba't ibang mga social media platforms natin, no? Kasi po, umakyat kami ng bukid for a charity program and wala po tayong signal ng ilang araw at wala pong kuryente doon sa area. And I was shocked kasi ilang araw lang naman tayo nawala. Pagbalik natin, ay natanggal na pala sa pwesto si Martin Romualdez bilang House Speaker ng lower house ng ating Kongreso, no? So ilang araw na tayo nawala, nagkakagulo na kayo dyan sa Congress. Kayo lang din naman dyan. Pero parehas din naman kayo dyan lahat, no? So congratulations sa mga bagong opisyal and better luck next time sa mga natanggal. No? So while waiting sa ating mga kasamahan, papunta doon sa area, ay nagkaroon muna tayo ng cultural sensitivity seminar na pinangunahan ng barangay chairman at ng IP community leader ng Bagobo tribe, no? So, importante yung cultural sensitivity para makapunta tayo doon sa area with respect doon sa community nating pupuntahan. Kasama po natin ngayon yung Good Life Community Cares Foundation and yung Brightstone Charities Incorporated. And of course, kasama din natin ang napaka-always supportive na Philippine Army and Philippine National Police. So, while waiting sa mga kasamahan natin, ay pinrepare na po namin yung mga gamit na dadalhin doon sa community. So, mamimigay po tayo ng mga food. Mamimigay din po tayo ng mga hygiene kits, mga solar lights doon sa ating community. And medyo marami-rami po yung ating bit-bit. Kaya nag-hire po kami ng mga horses, ng mga kabayo para bitbitin yung ating mga dala. And we have so many volunteers for this activity from Good Life Community Cares Foundation and Brightstone Charities Foundation Incorporated. Kasama rin po natin yung Philippine National Police at saka yung ating AFP. So bago kami umalis ay nag-pray muna kami dahil malayo-layo po yung ating lalakarin. It's around 1 hour po na lakaran because this area is GIDA, no, or geographically isolated and disadvantaged area. I'm not sure kung tama yung aking meaning ng GIDA. Basta malayo po siya, no. Around 1 hour yung area at saka napakatarik niya, napakadulas at mabato yung area natin. So around 1 hour po siya lalakaran, pero tulad sa amin ng mga hindi masyadong nag-exercise ay umabot kami ng mga 2 hours, almost 3 hours, no, na walk. So, yung ating area ay isa sa mga malalayong barangay dito sa Santa Cruz, sa Davao del Sur. And makikita mo talaga na very need, no, ng development yung area. So, sa mga contractors dyan, baka naman kumota na kayo sa mga flood control, no, pakiayos naman yung daan dito po, no. Grabe ka slide, ano bang Tagalog ng slide? Grabe ka dulas, no, grabe ka dulas yung ating daan. At saka pag nagkamali ka dyan ng apak, goodbye Philippines ka talaga, no? So sa mga contractors, baka kumuta na kayo, pakiayos naman dito sa area, no? Pero yung view talaga sobrang deserve, no? Ayan, o, tingnan mo si Abby struggling, napaka-stiff nung daan. So, dun ka matatagalan. Actually, kung I think by kilometers, malapit lang siya. Pero dahil napaka-stiff niya, hihingalin talaga. Aabutin ka talaga ng oras sa paglalakad. Imagine, tatawid ka talaga ng bundok at tatawid ka ng 3 ilog, no? So, tingnan mo naman yung tulay, no? So, yung tulay parang konting bagyo lang, bibigay na agad yung ating tulay, no? So, shout out sa mga opisyal natin dyan. I think hindi to kaya ng local government unit. National government talaga yung kailangan magtrabaho dito sa area. Kasi sobrang laki ng demand talaga for development nitong ating community. Tingnan mo yung aso na yan, ha, na 4 na ang paan niya, no, hiningal nga at nagpahinga. Kami pa na 2 lang ang paa. Aso na yan, ha? Ganun siya kalayo, no. So nakikita mo yung bundok na yan, dun pa kami sa kabila, no. Tatawirin pa namin yung bundok na yun just to reach our community. At ayan na, simula na ang hingalan. Hindi ko na-expect na maubos ko yung 1 litro ng tubig agad, no, bago pa man makarating sa community. So, we're already near our area and ito ay very familiar yung ating AFP kasi area pala nila ito. So, kilala nila yung mga community leaders and they really guided us, no,
na safe papunta doon sa area. And of course, kasama din natin yung ating Philippine National Police. Sila po yung may dala ng mga bigas para sa community at saka yung mga solar lights na gagamitin din sa area kasi nga wala pong kuryente dito sa area. So we just arrived in our community. So we are welcomed here by our community leaders. Ang school po ay isang integrated school. So pag sinabi niyo pong integrated school, combination siya ng elementary at saka high school. Kung sa ibang school po, iba yung elementary school, iba yung high school. Dito po integrated. So inisa na siya, no, yung elementary school at saka high school. Diyan mo makikita yung kakulangan talaga natin sa infrastructures, especially sa education. Pero ganun pa man, we're very happy and we're very thankful sa mga teachers na araw-araw, take note, araw-araw tinatawid yung 3 ilog na pag tumaas yung ilog ay hindi ka na makakatawid talaga, kaya binilisan namin yung lakad kanina kasi medyo parang uulan. So kapag tumaas kasi yung ilog dito sa area ay hindi ka talaga makakatawid, no? So ganun ka-struggle yung community. But of course, we have our heroes, no? Our teachers na araw-araw pong sinusuong yung pagod na yun at yung panganib na yun para lang makapagturo sa mga bata. So magdi-dinner muna tayo and abangan nyo po yung part 2 ng ating video. I-upload ko po in the next days yung part 2 ng ating video. So kakain muna kami with a budol fight, no, bago natin gawin yung outreach the next day. So thank you very much. Like and subscribe po tayo for part 2.